kabutihan mo, Panginoon, sa kadakilaan mo, sa pag-ibig mo, sa patuloy na gumagabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa lahat, Panginoon. Mga testimony, mga totoo po ng mga anak mo, na nagpapatunay, Panginoon, na ang salita mo ay tapat, nagpapatunay na talagang maibabahagi namin sa iba to, Panginoon, dahil meron pruweba, Panginoon, meron patotoo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na ito. Salamat po. Ay patuloy kami natututo. Kaya patuloy kami pupuli sa sambay. Hindi kami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Excited na po ba kayo? Amen. Amen. Punta po tayo sa Awit, chapter 23. So, pag-aaralan po natin yung buong chapter mo. Awit. Chapter 23. Verse 1 to 6. Iimayin po natin mabuti yung mga salitang. 23 po. Psalms or Awit, chapter 23. Maganda po ito. Marami pong tao yung favorite na verse to. Mga verses na nandito, yung verse 1 to 6. Nandun na po tayo. Ano po, lilipat-lipat po tayo minsan, pero babalik po tayo sa chapter 23. Sabi po natin yung verse 1. Sabi po dito ni Haring David, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. So in verse 1 po, sa ibang version, ang sabi niya dyan, ang Panginoon ang aking pastor. Sa English po ay, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sabi niya, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Sa ibang version nga po, hindi ako magkukulang. So pag hindi ka mangangailangan, ibig sabihin, lahat ng kailangan mo sa mundo, nandyan. Sapat ka lagi o higit pa. Hindi ka magkukulang. Nakuha po natin. Amen. Hello. No. At ang gusto ko po dito, yung chapter po na to, sinabi ni Jesus. Pero hindi niya sinabi na parang ganito din. Puntahan po natin yung John 10:11. Sabi po ni Jesus dito, kumbaga, kinonfirm niya. Yung sinabi ni Haring David sa chapter 23 ng Awit, kinonfirm niya sa New Testament. Nung nagkatawang tao ang salita at naging si Jesus, pinangalan ng Jesus, pinalitaan niya po yung mga salitang to. Ako ang mabuting pastor. O ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tuwa. At sa verse 14 po, inulit niya to, ako ang mabuting pastor. At nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ko. So si Haring David, nakikilala siya. Tama? Hindi pa alam ni Haring David na mayroong Jesus na darating. Pero, alam niya na ang Diyos ang pastor niya. Ang Diyos ang kanyang pastor. At dahil doon, ang sabi po niya sa chapter 23 verse 1, hindi siya mangangailangan. Gusto niyo po ba? Ayan. Diba karamihan sa mga tao, ito yung pilit na hinahanap. Ito yung problema nila, na nagkukulang sila. Kristiyano, nagkukulang, tao, nagkukulang. Kaya kailangan ay kanila ng pera. Kailangan nila ng ganito, ganyan. Pero, ang sabi ni Haring David, tingnan niyo po, hindi pa niya kilala si Jesus. Pero nasabi niya, dapat tayo, mas malaki o mas mataas yung pananampalataya natin kaysa kay Haring David. Kasi kung siya, na hindi pa niya nakikilala noon si Jesus, nasabi niya na, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako mangangailangan, paano pa tayo? Yeah. Narinig mismo natin sa bibig, yung apostol na, ano silang makarinig kay Jesus, tapos nakita natin, nabasa natin, narinig nila Juan, na sinabi ni Jesus, na ako ang mabuting pastor. Diba, hindi lang niya basta sinabing ako ang pastor. Sinabi ni Jesus na siya ang mabuting pastor. Nakuha po ba natin? Kaya pagkaya natin paniwalaan yung sinabi ni Haring David, mas maniniwala tayo pag nabasa natin yung sinabi ni Jesus. Imagine niyo, di ba? Sinabi ni Haring David sa Old Testament,
kinonfirm ni Jesus. Di ba? Gaano kaganda, gaano katindi yung katotohanan ng sinabi ni Haring David sa lumang tipan. Nakuha po natin. Hello. Di ba? Kumbaga, ang Diyos pala, si Jesus, siya yung mabuting pastor. At kung si Haring David hindi nagkulang, hindi siya mangangailangan, tayo. Di ba? Kinakanta natin yung, alam ko, nakanta na natin yung sapat na, higit pa. Diba, yung biyaya niya ay umaapaw. Nung nagugulat ka, meron kang blessing, may perang dumarating sa'yo na hindi mo ina-expect. Diba? Hindi mo alam. Yung sinasabi ko, diba, na hindi ka pwedeng mag-expect lang na yung sahod mo lang, yung pagkukuha naman ng pera. Kasi ang Diyos, makapangyarihan siya at kaya niyang gumawa ng mga bagay na hindi mo kayang isipin. Amen. Yeah. Amen. Kasi yung pagpapala niya sa atin, kung nagawa ni Haring David yun din, kung nagawa niya maniwalaan, dapat mas lalo tayong maniwala doon. Kung hindi siya nangamba, paano pa tayo? Tama? Kasi, tingnan nyo, pumaganda lang pumaganda yung verse. Sa verse 2, sabi niya, kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Yeah, yung mga tao, walang kapahingahan. Madalas, o minsan, kahit Kristiyano ba, wala silang kapahingahan. Balisa, takot, yung mga alinlangan nila, alalahanin nila sa buhay. Tingnan niyo po, sabi dito ni Haring David, kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Ito po yung gusto ko eh. Kasi lagi kong sinasabi ko sa prayer ko, Lord, dahil sa'yo, hindi ako nangangailangan, dahil sa'yo, relax ako lagi. Kasi kapag ikaw nakahiga ka sa sariwang pastulan, kapag nandun ka sa English kasi, sa green pastures, yun yung, imagine niyo nasa bukid ko. Tapos nakahiga ka lang doon, nakalilim ka sa puno, tapos ang sarap ng hangin. Di ba? Relax na relax. Oo, relax ka doon. Imagine niyo yung sarili na nakahiga doon. Tapos hintay mo yung gabi, hintay mo lang yung mga bituin. Di ba? Ang daming palabas na gano'n eh, na ang gusto lang nila, maranasan yun na ma-relax, makarating sa bundok, mag-anuwain. Yan, na, may pagkain ka pa, may picnic kayo, kasi higa ka lang, sarap ng hangin, hindi ka naiinitan kasi may puno. Imagine niyo po, sarap di ba? Parang nakaka-relax yun. Ngayon, ang sabi ni Haring David, pinahihiga siya. Ibig sabihin, ang Diyos ang gumawa sa kanya. Nire-relax siya ng Diyos. Nakuha ko natin. Di ba? Hinahayaan siya na mag-relax, na maging chill lang. Nasabi ng Ama, ng Diyos, pagpapahingayin ka na. Di ba sinabi ni Jesus yun? Yeah. Sabi niya sa Matthew 11:28, ano sabi niya doon? Lahat ng alam niyo, magsiparito sa akin kayong lahat ng nangapapagal at nangabibigatang lubha at kayo'y aking pagpapahingayin. Isipin niyo na, di ba, kinonfirm ulit ni Jesus. Sabi niya, kayo'y aking. Siya yung magbibigay sa iyo ng kapahingahan. Siya yung, di ba, sabi niya ulit sa verse 2 ng chapter 23, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Tama sabi ni Jesus, pag lumapit ka sa Kanya, pag nagpunta ka sa Kanya, sa presensya niya, kapag inilanan mo siya, ang dala-dala pa niya sa'yo, kapahingahan. Amen. Sabihin, pag binalikan mo yung verse 2, yung kapahingahan na sinasabi niya, yung para kang nakahiga dun sa sariwang pastulan. Na yung relax, yung kahit wala ka dun, yung spirito mo, yung kaluluwa mo, nakarelax. Di ba? Kasi sa buong maghapon, halimbawa, nagtatrabaho ka, utak at katawan yung nagagamit mo. Yung nakokonsumo mong energy, utak siya katawan. Kasi sa amin, utak lang. Ang katawan namin nakaupo lagi. Pero may mga trabaho na utak tas katawan. So mas nakakapagod yun, di ba? Kumbaga, pag ganun yung ginagawa mo, halimbawa construction, mas nakakaubos ng lakas yun eh. Kasi yung katawan tas isip mo, yung ginagamit mo. Di ba? Hindi lang siya yung isip mo. Pati katawan. Pero, dahil nasa si Jesus, kahit ganun yung ginagawa mo nakakapagod, yung kapahingahan ng katawan, nandun pa rin. Yun yung masarap eh.
No, ngayon sinabi ni Haring David sa Salmo, inulit ni Jesus, nilinaw niya. Sabi niya, kayo ay aking papahingahan. Hindi ito yung papahingahan na, tara, pumunta na kayo dito. Hindi rin yun eh. Ang gusto niyang ipakita, nakausap niya yung mga tao dito na nabibigatan, sila niyo po ang linaw eh. Kayong lahat. So wala siyang pinipili eh. No? Lahat ng nabibigatan, lahat ng napapagod, lahat ng napapaga, lahat ng nilalahanin, lahat ng bigat na bigat yung puso, tapos bigat na bigat yung isip. Siya lang, lapitan lang siya. Ngayon, paglapit mo sa kanya, huwag ka nang hihiwalay. Kasi yung unang lapit mo, tapos pag humiwalay ka, siyempre, sa kanya nga nanggagaling ka papahingahan. Pag lumayo ka sa kanya ulit. Sabi mo, Lord, okay na, nakapahinga na ako, relax na ako. Eh, punta ka ulit dun sa, ika babag-habag ng puso. Sasabit ka na naman, Lord, lalapit na naman ako sa iyo. Kaya pag may mga nagkakaroon ng problema, ang advice nila, lumapit ka lang. Sa tuwing may problema ka, lapit ka lang malapit sa Lord. Imagine mo. Kasi ang sabi ni Jesus, lumapit. Or magsiparito kayo. Wala siyang sinabing, lapit kayo, lapit kayo ulit, lapit kayo ulit, lapit kayo ng lapit. Lapit lang kayo pag tuloy ng pag alis kayo. Sige. Wala naman siyang sinabing gano'n eh. Sabi niya, magsiparito kayo. Isang beses lang dapat yun. Ngayon, minsan, kahit naman nagagawa natin yun, walang problema ka kapag lumapit ka ulit. Kapag pumaroon ka ulit sa kanya. Pero sikapin natin dapat na dumating tayo dun sa point na yun ay huling hindi ka naaalis. Kumbaga, huling pagparoon mo na sa kanya yun. Lord, ito, mag-i-stay na talaga ako. Kasi ang pangit nun, ayoko dun. Patuloy nga alis ako sa piling mo eh. Napapagabag ako. Di ba? Ngayon, hindi napapansin ng tao minsan. Di ba? Kaya nabuo yung kanta, matutulog ba ang Diyos? Ewan ko kung yung title mo. Di ba? Kasi, bakit nabubuo yung mga kanta ngayon? Kasi dami ng mga tao na para bang hindi sila pinapakinggan. Para bang wala silang kapahingahan, wala silang kapayapaan. Kaya ang linaw-linaw ng sinabi ni Jesus. No? Sabi niya sa verse 29, pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusugpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Tingnan niyo, ang nakalagay po dyan, mag-aral kayo sa akin. Bakit sinabi niya na mag-aral kayo sa akin? Sino ba siya? Sino siya? Siya yung salita. So kapag hindi ka nag-aral ng salita niya, ng salita ng Diyos, kapag hindi mo inaral kung sino si Jesus, hindi mo mararanasan yung kapahingahan na sinasabi. Mama, si Haring David, kaya siya nakaranas ng kapahingahan. Kaya nasabi niya na pinahihiga mo ako sa sariwang pastulan. Kasi, inaral niya mabuti. Kaya sumusunod siya sa Diyos. Kaya nga niya nagawang gumawa ng maraming kante. Maraming awitin. Imagine niyo yung binigay sa ating verse kanina. Isang verse lang yun, ulit-ulit yung sinabi niya. Marami siyang ganun. Kapag binasa mo ang Psalms, puro praise, 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 puro papuri. Gusto niya purihin ang Diyos dahil sa kabutihan sa Kanya. Diba? Imagine mo, kasi bakit? Si Haring David, alam niya na siya yung pinakabata sa magkakapatid. Alam niya yung siya yung pinakamaliit, siya yung maliit yung katawan. Kaya nga nung pumunta siya dun sa gera eh, ano ginagawa mo dito? Sabi ng kuya niya. Diba, hinahanap siya. Diba? Pero nung sinabi niya na, dahil ang Diyos ang kinakalaban mo, sabi niya kay Goliath, bibigay ka sa akin ng Diyos. Pinag-isipin niyo yung laki ng kalaban niya. Isang tira lang. Bakit? Eh kahit nga maliit na bato lang ginamit ganun eh. Yung kapangyarihan ng Diyos na sa bato eh. Dahil nga napalataya si David. Diba? Kung tinigilan niya gano'n, sige niya, laki-laki ng shield. Mas malaki pa kay David yung shield. Imagine niyo, ang laki-laki ng may helmet pa si Goliath. Tapos ang dami niyang, ang bigat-bigat ng mga dala-dala niya. Tapos, siyempre, magaling yun sa gera, di ba? Kasi malaki. Pero, dahil kay David, dahil sa mananampalataya niya, ganoon na niya kadaling pinakasira. Kaya kahit, isipin niya, nasabi niya to kasi kahit gano'ng kalaki yung nakaharap sa kanya,
panatag siya. Tama, nakuha natin. Di ba? So, kinonfirm pa ni Jesus, yun ang maganda eh. Na pag nabasa mo yung Old Testament, tapos, pag pumunta ka ng New Testament, makikita mo na, sinabi rin pala ni Jesus yun. Yung sabihin, talaga palang may kapahingahan kami. Diba? Ngayon, bakit natatakot ka pa? Bakit nagugurumihan pa yung puso mo? Diba? Kasi, hindi ka nag-aaral ng salita niya. Kasi paano ka magiging relax kung hindi ka nag-aaral ng salita niya? Diba? Kabado ka naman. Tapos hindi ka pa nagbabasa ng Bible. Sa Bible mo lang mababasa na sabi ni Jesus, huwag kang matakot. Ulit-ulit yun. Diba? Pero hindi ka nagbabasa ng Bible. Ikaw, nag-Facebook ka lang. Naghihintay ka lang ng balita. Sa balita, napakadalang mo. Halos wala nga eh. Diba? Pinag-uusapan sa balita, hindi nila sinasabing, nakalagay po sa Bible yung nangyayari ngayon sa atin. Hindi. Malalaman mo lang yun sa mga simbahan. Pero sa balita, wala yun. Diba? So, kailangan, paniwalaan natin, aralin natin, at, tingnan nyo, verse 30, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasatos. Imagine niyo si Jesus. Ang bigat-bigat ng kahoy, di ba? Ang bigat-bigat na kasalanan ng tao. Pero ang sabi niya, magaan. Lahat ng pagsubok na nakaharap, lahat ng nandyan, magaan para kay Jesus. Kaya bilang Kristiyano, dapat ang pagtanong natin sa kahit anong pagsubok, magaan. Amen. Diba? Sabi mo, ang bigat-bigat ng nitulog, hindi ko na ito kaya eh. May nabasa pa nga ako sa Facebook eh, Kristiyano yun. Lord, bigay mo na lang sa iba yung kaya nila. Kung na sa akin, hindi ko ito kaya eh. Dapat kaya natin. Kasi, kasama natin si Jesus. Punta tayo sa, tingnan niyo po John 10:9. Sabi dito ni Jesus, eto maganda to. Maganda yan May audio Bible. John 10:9. Ano na po tayo? Sabi dito ni Jesus, ako ang pintuan. Sino mang taong pumasok sa akin ay siyang maliligtas at papasok at lalabas at makasusunod ng pastulan. So yung papasok at lalabas sa sinasabi niya is yung kahit saan ka pumunta, yung papahingahan, nasa iyo pa rin. Amen. Diba? Kahit na ang gulo-gulo na ng paligid, kahit nagkakagulo na silang lahat, ikaw, nakarelax ka pa rin. Yeah? Nagpapanik na silang lahat. Ikaw, lumindol. Nasa building ka. Andun ka, sa gitna ka ng, sa pinakaturtok na floor ka. Yung building niya sinabi, sabi, mapagsak na yung building natin, sobrang lakas na lindol. Ikaw, relax ka lang. Hindi ka magpapanik katulad ng iba. Kahit naisip mo ba na nandun ka sa pinakaturtok, paano ka bababa? Diba? Ang Diyos, iingatan ka pa rin. Amen. So, relax lang. Kahit ano mangyari, relax lang po tayo. Yun yung isang ituro sa atin ng Psalms. Yung awit 23. Ngayon, magpunta natin ng verse 3. Ano po sabi dyan? Sabi dito, kanyang nauli ang aking kaluluwa. Pinapatlubayan niya ako sa mga landas ng katwira, alang-alang sa kanyang pangalan. So, kumbaga yung unang part ng verse 3 ng Psalms 23, halos sinabi lang din na ulit yung verse 2 na yung kaluluwa niya, pinananauli ng Diyos. Kumbaga, inirelax pa din, binabalikwad din sa tamang estado niya, na relax, ayos, hindi natatakot, hindi pinakabahan, hindi aligaga, hindi siya nababagabag, kundi nakarelax lang. Amen. At yung pangalawang part niya, sabi niya, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwira, alam-alam sa kanyang pangalan. Imagine niyo po. Punta tayo ng John 17:10. Dito sinabi ni Jesus yung unang part.
Tingnan niyo po itong sinabi ni Jesus sa mga. Napakaganda po nito. Sabi niya, nandun na po tayo. John 17:30. Chapter 17, verse 13. Ngunit, ngayon, ay napaririyan ako sa iyo. Sino yun? Pumunta siya sa Ama. Nananalangin. Ito pong verse or chapter 17, nananalangin po si Jesus, ha? Sabi niya, ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo. At sinasalita ko ng mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila yung magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. So yung kagalakan na meron tayo, hindi sa'yo. Yung kagalakan na meron ka, kay Jesus. Kaya paano mo sabihin na malungkot ka? Imagine niyo, sabi niya, aking kagalakang ganap sa kanila rin. Pumunta siya sa Ama para yung kagalakan niya mapa sa atin. Kagalakan po ni Jesus, ha? So kung nandun siya sa langit at hindi siya nalulungkot doon, hindi kayo pwedeng malungkot. Kaya relax ka lagi. Kasi yung kagalakan ang dala mo, hindi mo kagalakan yun. Kaya kung wala kang choice kundi maging masaya. Kasi kapag naisip mo na, teka lang, kagalakan na ako na ni Jesus yung meron ako. Hindi ako pwedeng malungkot, hindi ako pwedeng matakot. Amen? Amen. Tapos yung pangalawang part na sinabi niya na pinapatnubayan niya tayo sa landas ng katwiran. Ano po? Punta po tayo sa Revelations chapter 3 verse 19. Ito sinabi niya kay Juan. Chapter 3 verse 19. Ang sabi niya, tingnan niyo po, sarap pakinggan ito. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. So yung pinarurusahan po dito, kung isipin na yun yung parurusahan kayo na magkakasakit kayo, maghihirap kayo. Hindi po ano, sa English ang sabi niya, as many as I love, I rebuke and chasten. Pinapalo niya, kumbaga, tinatama niya. Di ba yung pagpalo ng mga magulang natin dati? Hindi naman tayo nagkakaroon ng sakit nun. Nalalaman lang natin na mali yung ginawa natin. At ginagawa nila yung dahil mahal nila tayo. Tinatama nila tayo, sinasabi nila na mali yung ginagawa mo, mali sinasabi mo. At sabi ni Jesus, ginagawa niya yun sa mga taong mahal niya. So kapag tinatama ka pala ni Jesus, ang tawag niya sa'yo, mahal ka niya. Amen. Sabi niya, ang lahat kong iniibig. Isipin mo yun. Iniibig ka ng Diyos. Amen. Ha? Kasi tinatama niya tayo. No? Tinuturuan niya tayo ng salita niya. Tinuro niya yung salita niya. Hinayaan niya na magkatawang tao ang anak niya. Para maitama yung tao. Kasi mahal niya tayo. Tama? Amen. Yun. Amen. Tapos kanina sabi niya, lahat ng napapagal at nabibigat ang lupa, pwedeng pumarito sa akin para bibigyan mo sila ng kapahinga. Imagine mo. Sobrang hindi na nakasalanan ng tao, pero ang ina-offer pa ni Jesus, kapahinga. Yung kumbaga, kaya ka lang naman malungkot, kaya ka lang naman nagkakaganyan dahil hindi mo ako kilala. Pumarito ka sa akin. Hindi sinasabi ng Ama. Amen. Amen. Tayo, dahil mahal tayo ng Diyos, ginagabayan niya tayo sa landas ng katwiran. Dahil sa kanyang, alang-alang sa kanyang pangalan. Amen. Amen. So, sabi kanina, mag-aral tayo sa kanya, at kapag inaral natin, nakinig tayo ng salita niya, pakinggan natin yun. Huwag tinatama tayo nun, makinig tayo, dahil gusto niya tayong lumakad sa daan ng katwiran. Okay po tayo doon? Amen. Punta tayo sa verse 4 naman. Tingnan nyo ha. Paganda ng paganda yan. Oo! Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng dilim ng kamatayan, ay hindi, sabi niya, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialin sa akin. Imagine niyo, kahit lumakad ka dun sa gitna ng kadiliman, sabi niya, sa libis ng dilim ng kamatayan. Kahit dumaan ka sa bayo sa sobrang dilim, wala pang ilaw, hindi ka matatakot.
Hindi ka matatakot dun sa mga modus na nakahiga, kunyari. Na-aksidente, yun pala. Pagdating ka, nanakawin yung motor mo. Diba, ganun kasi yung uso eh. Yung sinasabi nila, huwag kang pumunta ron, pag dumado kasi. Uso yun. Pinamatay na doon. Meron doon, naiwan lang. Alam niyo ba yung sa bypass ng Pulilan? Nung pupunta ang Pulilan. Meron na doon na nabalita na ano po, pick up yun, or sasakyan. Basta sasakyan siya, 4 days. Na matagal na, 2 araw o 3 araw na yung nakatenga doon. Yung pala patay na yung driver. Hindi nila alam kung ba't nakahinto doon. Tinignan na lang nila, patay pala. So kapag nakabalita ka ng gano'n, Kristiyano ka. Ako, huwag tayong dadaan doon ng gabi. Mas mag-isa ka lang. Kaya sabi ni Haring David, hindi ka dapat matakot. Kasi kung siya, hindi siya natakot. Ito. Imagine ninyo po, si Haring David, lumalaban pa ng gera to. Lumalaban siya ng gera. Ikaw hindi. Ang laban mo lang, yung takot mo sa kalsada. Tapos takot na takot ka na. Kasi madilim. No choice ka, dadaan ka sa isang stingito, din talaga daan mo. So nasabihin mo na, oh, nakakatakot naman. Baka ano yan, ano nangyari sa akin doon. Kaya, meron kang kausap sa cellphone, ka-chat mo. So sabi, nasaan ka na ba? Sabi mo, nakita na. Tapos nireply ka, naku, bakit dadaan doon? Paggabi may inaano doon. Takot ka ngayon. Nakakalimutan mo na yung girls 4. Ang sabi, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay suma sa akin. Di ba sabi ni Jesus sa Matthew 28? Ang sabi niya dito, napakaganda po ng mga salita ni Jesus. Kailangan nating tanggapin. Sabi niya, Matthew 28 verse 20, sabi niya, na ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa English, may amin pa sa huli yun. Tingnan niya, sabi niya, ako'y sumasa inyong palagi. Hindi niya sinabing ako'y sasa inyo. Ang sabi niya, ngayon pa lang, kasama niyo na ako. At hanggang wakas. Amen. Hanggang matapos yung mundo na to, hanggang sa umalis tayo sa mundo na to, kasama natin si Jesus. Amen. At ito pong verse 20, hindi po siya pangako. Alam niyo yung pinagkaiba ng pangako sa nangyayari na? Yung pangako kasi, gagawin pa lang yun. Di ba? O. Pangako ko sa'yo, lilibig kita bukas. Dahil hintayin mo ngayon yun. Pero hindi, ang sabi ni Jesus, hindi niya sinabing bukas sasamahan kita. Sabi niya, narito, ako'y sumasa inyong palagi. Ano yung word niya? Palagi. Sa English, I am with you. Always. Yeah? At ang maganda doon, dahil siya ay Diyos, nasa loob mo na nga siya, kasama mo pa siya. Kung tutusin nga yung kasama mo siya, sapat na yun eh. Yeah? Yeah? Kumbaga, yung maisip mo na, Lord, kasama kita hanggang wakas. So, lagi kami kasamang Diyos na nagmamahal sa'yo, na nag-iingat sa'yo. Tapos nalaman niyo pa na may mga anghel ka. Kumbaga, may nakapalibot na nga sa inyo, tapos kasama mo, kaya nga nakapalibot sila sa inyo. Kasi kasama mo lagi ang Diyos. At yung nagbuto sa kanila na naprotektahan ka, nakakita nila na kasama mo. Amen. Diba? Tapos yung nagutos din na maghintay sila ng utos mula sa'yo, kasama mo din. So naghihintay sila ng utos dun sa inyong dalawa. Kasi pag nagsalita ka, ang nagsasalita, ang Diyos. Amen. Di ba? Kasi kasama mo siya lagi. Isipin niyo yun, nagsalita ka ng positive. Mag-a-agree sa'yo yung salita ng Diyos. Yung kasama mo lagi. Hindi kung nag-a-agree siya sa'yo, yung mga anghel nandyan lang nakikinig. Naghihintay lang sila ng salita mula sa'yo. Ano yung gusto mong gawin? Dapat ka matatakot. Yung lagi mo pa na siya kasama. Yeah. Imagine niyo, yung salita ni Jesus, hindi ito pangako. Kasi marami yung nagsasabi, maniwala ka lang sa pangako ng Diyos. Mali yun eh. Maniwala ka sa sinabi niya. Doon po kayo maniwala. Hindi siya nangako sa atin.
Ang sabi niya, narito, ako'y sumasa inyong palagi. Ang sabi niya, tandaan nyo, kasama niyo ako lagi. Hindi ito pangako eh. Kasama niyo ako lagi. Ang pangako, gagawin pa lang yun. Pero yung nangyayari ngayon, hindi na pangako eh. Nandito na kasi. Kahit yung buhay na walang hanggan, hindi na siya pangako eh. Nasa yun eh. Amen. Wala namang sinabi ang Bible na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, pag naniwala ka, may buhay na walang hanggan ka. Meron ka. Wala siyang sinabing magkakaroon ka pala. Ang sabi niya, meron kang buhay na walang hanggan. Mas naniniwala ka kay Jesus. Sabi nga yan, di ba? Yung maniniwala sa kanya, John 1:12, ay binigyan ng karapatan ng may anak. Wala siyang sinabing bibigyan karapatan. Ang sabi niya, binigyan ng karapatan. So once na naniwala ka kay Jesus, tinanggap mo siya, naging anak ka ng Diyos. Amen. Nung oras din na yun. Kaya nga di ba kami, naniniwala kami na may bago kang birthday. Dati, birthday mo, yung pinanganak ka sa mundo. Nung na-born again ka, manibagong birthday na naman yun. Tama ako, dalawa. Di ba? Nga lang, wala kang lisensya para doon. Hindi na yun yung magkakaroon ka pa ng certificate. Alam na ang Diyos na anak ka niya yung araw na yun. Simula ng araw na yun. Amen? Amen. Ba't ka matatakot kung anak ka ng Diyos? Ikaw kasama ka na lagi. I mean, kasama mo siya lagi di ba? Ano ako matatakot? Nandito lagi yung Diyos ko kasama ko. Amen? Amen. Sapat na yun eh. Pero sinabi pa niya na nasa iyo, nasa kanya. Ikaw nasa kanya. At siya nasa iyo. Imagine niyo. Dito na tayo sa 1 Peter 3:13. Nagawang paniwalaan ito nila Pedro. 3:13. Ang sabi po ni Apostol Pedro, at sino ang sa inyo ay aapi kung kayo'y mapagmalasakit sa mabuti? Datapwat kung, verse 14 po, datapwat kung magbata kayo ng dahil sa katwiran, ay mapapalad kayo. At huwag kayong mga takot sa kanilang pangtakot. O huwag kayong mga gulo. Sabi ni Peter, sino yung aapi sa'yo? Sino makakapagbigay sa'yo ng sakit o makakapagbigay sa'yo ng kamalasan na pinapaniwalaan ng mundo? Sino makakagawa sa'yo ng masama? Kung gumagawa ka ng mabuti. Kasi kapag gumagawa ka ng mabuti, protektado ka ng Diyos. Kasi hindi ka nahihiwala yan. Diba? Pero pag gumawa ka ng masama, ikaw yung lumalayo sa kanya. So yung protection niya, wala sa'yo. Tama po. Magawa natin, di ba? Amen. Amen. Tuloy natin. Verse 5. Sabi niya, iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harap ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Sinabi pong dulang dito ay table. Sa English, thou prepares a table before me. Tingnan nyo naghanda ka ng hapag ng table. Ng lamesa sa harap ko, sa gitna ng mga kaaway ko. Imagine mo, kaharap mo yung kaaway mo, sabi niya, kaharap lang yung kaaway niya, pero kung nakaharap sa kanya, merong table, merong piging, merong celebration. At sabi sa huli, ang aking saro ay pinaapawan. Tingnan nyo sinabi ni Jesus sa John 7, verse 38. John chapter 7, verse 38. Sabi po ni Jesus dito, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig na buhay. At sino yun? Verse 39. Ngunit ito'y sinalitang tungkol sa Espiritu, natatanggapin ng mga nagsisampalataya sa Kanya. Sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu. Sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. So sa verse na to, hindi pa siya patay. Hindi pa siya namamatay at nabubuhay. Kaya sabi niya, hindi pa binibigay. Pero once na nabigay si Holy Spirit, meron sa loob mo na agos na tubig, na ilog ng mga tubig na buhay. So hindi ka mauubusan. Sabi ni Haring David, ang saro niya ay inaapawan. Hindi nauubos.
ng tubig. Dahil ikaw, sa loob mo mismo, manggagaling yung mga ilog ng tubig na buhay. At yun ay si Holy Spirit. Hindi siya nauubos, di ba? Imagine niyo. Hindi alam ni Haring David na nag-prophesy siya dito. Ang lahat, halos ang sinabi niya, inulit ni Jesus. At yun ay pinakamaganda. Siyempre, pinakahuli. Sabi niya, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod susunod sa akin. Imagine niyo, hindi ikaw yung susunod sa kabutihan, hindi ikaw yung susunod sa biyaya. Ikaw yung susundan. Ano nyo? Ikaw yung hinahanap eh. Tignan nyo. Sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, sa lahat ng araw ng buhay mo, araw-araw hinahabol ka, sinusundan ka ng kabutihan at kaawaan. Amen. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Imagine mo. Ano sabi ni Jesus sa John 10:10? Naparito ako upang bigyan kayo ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Sa ibang version, buhay na ganap, buhay at ang kasaganaan nito. Kaya sabi ni, tinan niyo, punta tayo sa Santiago 1:7. Imagine niyo sinabi ni Santiago. Sabi niya, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni anino man ng pag-iba. James 1 or Santiago 1:17. Imagine niyo wala siyang sinabi na may nanggagaling na masama sa taas. Ang nanggagaling lang doon, mabuti at sakdal na kaloob. Ibig sabihin, ang pwede lang para sa'yo na galing doon sa taas, galing sa Ama ng mga ilaw, ay mabubuti. Yung sabi, ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin. No, sa lahat ng araw ng aking buhay. Imagine niyo, walang kasamaan na susunod sa'yo. Kasi sabi ni Haring David, di ba sa verse 4, hindi ako matatakot kahit lumakad ako sa bilis ng ilim na kamatayan. Kasi kasama kita. Huwag kayo matakot. Kasi kasama niyo lagi ang Diyos. At sabi ni Santiago, ano sabi niya? May mabuting kaloob. May sakdal at kaloob na binigay para sa atin. Diba ikaw yung hinahabol? No. Tapos tinan niyo. Sabi ni Haring David. Sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos. Pangalawang apostol. Sabi niya, Pilipos 1:6, si Pablo po ay lubos. Sabi niya, ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito. Pilipos 1:6 na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw. Di ba? Sabi niya, narito, ako'y sumasa inyo hanggang wakas. So, yung kabutihan, tingnan nyo, yung nagsimula sa atin ng mabuting gawa, lulubusin niya hanggang sa araw ni Jesus Cristo. Ano yung sabihin? Hanggang sa araw, nakunin tayo ni Jesus. Hanggang sa pagbabalik niya. Lulubusin niya, hindi lang to konti. Kaya, okay na yan. Masaya ka na dyan dapat, makontento ka dyan. Hindi, ang sabi niya, lulubusin. Ba't ka matatakot? No. Isipin niyo yung Psalms 23, maganda ng paganda mula verse 1 hanggang verse 6. Kaya marami may favorite nun. Marami may gumagawa rin ng iba't ibang version ng kanta nun. Kasi nga sobrang ganda ng sinabi ng Haring David. Imagine niyo yun, wala akong pagkukulang. Hindi ako magkakaroon ng pangangailangan. Hindi ako mangangailangan. Hindi ako matatakot. Lagi akong relax. Kasi harap kay kaaway ko, pero ang nangarap sa akin, meron na mesa. Kaya may pagkain yun. Pag nagharap si Lord ng lamesa, hindi siya maghaharap ng lamesa na walang laman. Maghaharap siya ng lamesa na may pinakamasasarap na pagkain. Amen. Diba? Imagine niyo yung tubig. Yung ginawa niyang wine. No. At ito, tapos natin sa verse na to. Ito po kasi, alam niyo, napakaganda nito. Hebrews chapter 11, verse 40. Dapat, ito po, gawin yung like verse 2. Grabe. Sabi niya dito,
Hebrews 11:40. Tingnan niyo po na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Sa English po, sabi niya dito, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. Pag in-explain ko po sa inyo ito, ang ibig sabihin lang nito, ang hinihintay ng biyaya, hindi siya magiging sakdal kapag wala ka. Ibig sabihin, ang hinihintay na lang ng biyaya, ikaw. Amen. Kasi yung lesson namin nung Wednesday ko, kala Tatay Pilippo, yung biyaya sa atin, nandun na, dineliver na. Ang problema, maraming Kristiyano na hindi kinukuha yung dineliver sa harap ng pinto mo. Yeah. Binigay na ng Diyos lahat, pinadala na si Jesus, namamatay na buhay, pinadala si Holy Spirit, nagsugo ka ng anghel. Kaso, hindi alam ng tao kasi ayaw nilang tanggapin. Kasi mahirap paniwalaan yun na nasa iyo ang Diyos, na ikaw ay tirahan ng Diyos, na ikaw ay banal. Kasi nga, kayabangan sa iyo. Na ang Diyos ay sumasa iyo. Na ang Ama, Anak, at Espiritu Santo nakatira sa loob ng katawan mo. Ngayon, dati hindi mo narinig ito di ba? Dati hindi alam to, dati alam lang natin. Nagkakasala talaga. Sorry, tao lang. Hindi ganun yung nakasanay natin. Sorry, tao lang, nagkakamali. Pero mali pala yun. Natatakot kasi normal daw yung takot. Samantalang pag binasa mo ang Bible, isipin mo, kakantahin Kristiyano ka, ano kinakanta mo sa simbahan? Natutulog ba ang Diyos? Yan. Kakantahin mo yung pusong bato. Di mo alam guys hindi mo alam ngayon. Di rin makatulog. Buhat ng iyong lokohin. Imagine mo, yun ang tinatanggap mo. Imbis na tanggapin mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Ano sabi niya kanina? Yung iniibig niya. Kinokorek niya. Kasi nga mahal niya. Mahal niya tayo Amen. Ang dami pa nating aaralin. Ang dami pang verse sa Bible. Ang dami pang pag-aaralan sa Bible na mas mapapatunayan na mahal kayo ng Diyos. Ito yung isa. Imagine niyo yun. Sabi niya, God having provided. Ano yung provided? Yun, Lord, i-provide mo naman. Ang sabi ng Bible, provided. Amen. Amen. Pinrovide sa'yo. Sabi niya, some better thing for us, that they without us, tingnan niyo, they without us, yung mga bagay na to, kapag wala tayo, hindi siya magiging sakdal. Ibig sabihin, kapag wala ka, yung biyaya na yun, hindi ba yung kaninang kwento, yung kwento ng kutsero daw. Nung napunta siya sa langit, nakita niya yung mga biyaya na nakapangalan sa kanya. Totoo po yun. Yeah, dineliver na sa'yo, ang problema, ayaw mong tanggapin. Yeah? Pero totoo yun. Pag hindi ka nagsimba, pag hindi ka nagpunta sa gawain, meron kang namimiss. Totoo yun. Kasi, bakit tayo inutusan na magsama-sama? Bakit tayo inutusan na magpalakasan? Kasi, meron tayong hindi dapat ma-miss sa mga pasasama-sama natin. Yeah. So, kailangan, sabi nga, di ba, aralin natin siya, mag-aral tayo ng salita niya, nang sa gayon, makuha natin yung kapahingahan. At ito po yung pinakamaganda. Ma-excite kayo kung ano yung mga bagay na yun na naghihintay para sa inyo. Imagine nyo, tayo na lang pala hinihintay ng biyaya. Baka yung biyaya, namamproblema. Ang namamproblema na sa iyo yung biyaya. Ganun ba? Kukunin na itong ko na to. Tamad-tamad naman mag-aaral ng Bible nito. Hindi na tuloy ako makuha. Kasi kung hindi po natin, halimbawa, kung hindi ko tinanggap yung tao ng Panginoon na maging pastor, magkakasama-sama po tayo. Diba? Yung mga biyaya na meron ako ngayon, nakukuha ko kaya yun. Di ba? Hindi. So, kailangan tanggapin natin yung mga biyaya. Tandaan nyo. Sabi ng Diyos sa Bible, mamimili tayo. Anong gusto niyo? Biyaya o sumpa? Ang sabi ng Diyos, piliin niyo yung biyaya. Kasi nga, binigyan niya lahat eh. Wala siyang sinabi, sige, kapag
Ginawa mo to, bibigyan ko sa'yo yan. May part na gano'n. Pero yung umpisa, ginawa na niya lahat para sa'yo. Amen. Binigyan niya sa'yo lahat, tanggapin mo na. At yung mga susunod na biyaya pa na nasa likod pa, no, makukuha mo. Amen. So yun yung lesson natin. Tandaan nyo na yung Psalms 23 na yun, lahat yun, kinonfirm ni Jesus sa New Testament. Yun yung napakasarap. Alam nyo, nung inaaral ko nga, sabi ko, kung pag nag-aaral kasi napapaganda ako. Oh God, kinonfirm mo lahat. Wala kang tinira. Lahat kinonfirm mo, lahat na sinabi ni David sa Psalms 23. Totoo. Diba? So, tanggapin po natin. Ha? Huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-isip na nangangailangan pa tayo ng mga. Isipin natin na tayo ay merong sapat at higit na pinagabay para sa atin. Amen. Kapag kailangan na natin siya, tawagin natin. Pambayan. Punta na. Alam mo na, kailangan na kita. Diba? Tama, nakuha natin. Amen. Amen. Ano ba, namimili ka ng TV, nabibili ka. Kasi sino kayang TV yung pinagpala? Hindi ikaw yung pinagpala, yung TV. Kasi mo, nanonood sa kanya, anak ng Diyos. Dapat ganun ang pagtanong mo. Diba? Nakuha natin. Amen. Nakuha niyo ba? Amen. Tama yung ginasasalita mo ngayon. Di ba, yung bahay na ito, mas pinagpala ka ito sa bahay ng iba. Kasi yung nakatira dito, anak ng Diyos eh. Imagine mo, isa kang bahay na nang lumalakad sa'yo, ang mga paa ng mga hari. Pero yung paa ng iba, hindi naman mga hari yun. Hanggat hindi nila tinatanggap ang Diyos, hindi nila malakaran yung lakad ng hari. Nakuha ko ninyo. Amen. Yung mga inuupuan niyo na yan ngayon. Sino dapat siyang matuwa na nakaupo dito, hari. Kahit po babae ka, yung title na hari, ikaw din yun. Kasi yung sinasabi ng Bible na hari, hindi siya yung pang lalaki lang. Pang lahat yun. Ang ibig sabihin kasi nun, yung binigay sa'yo ng Diyos, yung pagiging hari. Na kapag may sinabi ka, nagagana. Amen? Amen. Lahat, tandaan niya, goodness and mercy o yung kabutihan at kaawaan. Ibig sabihin, lahat ng biyaya, sinusunod sa akin. Amen. Kung saan ako magpunta, saan ako lumakad, may biyaya. Amen. 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 Wala pa nga po natin ang Panginoon.